Magandang araw po Mr. Dagit at narito na naman tayo sa isa na namang liham na puno ng aral, luha at pag-asa. Sa mga bago pa lamang po dito sa channel ni Mr. Dagit, nawa po lahat kayo ay makinig sa aking kwento. Ngayon ay babasahin ko ang isang liham mula sa isang tagapakinig na humiling na maitago ang ilang detalye ng kanyang pagkatao. Subalit pinayagan niya tayong gamitin ang pangalang Tatay Dominador. At bago tayo magsimula mga kadagit, nais ko pong sabihin na ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kahirapan. Hindi lamang ito tungkol sa gutom. Hindi lamang ito tungkol sa pangungutya. Kundi tungkol ito sa isang ama na kahit wasak na ang kanyang buhay ay hindi kailanman sumuko sa pagmamahal para sa kanyang anak. Dear Mr. Dagit, ako po si Tatay Dominador at 72 taong gulang. Kung makikita niyo ako sa daan Mr. Dagit, malamang isa lamang akong ordinaryong matanda. Sa paningin ng karamihan ay parang isang walang kwentang tao. Maitim ang balat ko dahil sa init ng araw Mr. Dagit. Luma ang damit at pudpod ang tsinelas. At madalas ay may daladala akong plastik na pinaglalagyan ng mga bote, karton na napupulot ko sa kalsada Mr. Dagit. Sa madaling salita ay isa po akong pulubi. At alam ko po kapag naririnig ng ibang salitang pulubi, agad silang nagkakaroon ng larawan sa isip. Marumi, mabaho, walang pinag-aralan, walang narating sa buhay. Ngunit Mr. Dagit, hindi po ako pinanganak na pulubi. May panahon din pong mayroon akong disenteng trabaho. May maliit kaming bahay noon at may pamilya. May pangarap at higit sa lahat, may anak akong siyang naging dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban sa buhay. Ang pangalan niya Mr. Dagit ay Marco. Noong bata pa po si Marco Mr. Dagit, ako ay isang karpintero. Hindi kalakihan ang kinikita ko. Ngunit sapat na para maitawid ang pang-araw-araw naming pangangailangan. Araw-araw akong umaalis ng bahay bago sumikat ang araw Mr. Dagit. At umuuwing nang halos hindi na makita ang kalsada dahil sa dilim. Pagod na pagod ako noon, napakasakit ng katawan. Ngunit kapag nakikita kong tumatakbo si Marco papunta sa akin, nawawala ang pagod ko. Tatay, buti po umuwi na kayo. May pasalubong ka po ba? Yan ang palagi niyang bulong at sigaw sa akin kapag umuwi ako. At kahit minsan ay wala akong maibigay sa kanya, niyayakap niya pa rin ako. Parang ako ang pinakamayamang ama sa buong mundo ng mga panahon na yon. Mahirap lang ako ngunit masaya kami. Hanggang isang araw nagkasakit ang aking asawa na si Elvira. Ang babae na kasama kong nangarap Mr. Dagit. Kasama kong naghirap at kasama kong bumuo ng pamilya. Unti-unti siya nang hina Mr. Dagit hanggang sa dumating ang araw na kinakailanganan na siyang maospital. Nagbenta kami ng gamit Mr. Dagit at nangutang, nagsanla, ginawa namin ang lahat. Ngunit hindi sapat ang isang gabi. Mr. Dagit, dumating ang isang gabi habang hawak ko ang kanyang kamay ay tumingin siya sa akin. Ngumiti at mahina niyang sinabi, Dominador, ipangako mo sa akin. Kung mawawala ako, aalagaan mo ng maayos ang anak nating si Marco. Hindi totoo yan. Hindi ka mawawala at magkasama tayo habang buhay. Tayo magpapalaki kay Marco at tayo magpapaaral sa kanya. Huwag ka magsalita ng ganyan. Huwag kang maging negatibo dyan. Gusto kong
Pag-aralin mo siya, Dominador. Gawin mo siyang mabuting tao at kayang tumanaw sa utang na loob. Mr. Dagit, hindi ko po napigilan ang paghikbi ko ng mga araw na yon. At ilang minuto lamang ang lumipas ay tuluyan na siyang napapikit. Mahal! Mahal! Doktor! Nawasak ako ng gabi na yon, Mr. Dagit. Pakiramdam ko kalahati ng buhay ko ang nawala. Ngunit may isang batang umiiyak sa tabi ko. Yun ay walang iba kundi si Marco. At alam kong hindi ako pwedeng bumigay sa mga pagkakataon na yon dahil mayroon pa akong dahilan para mabuhay. Mayroon pa akong anak, Mr. Dagit. Mr. Dagit, pagkatapos mailibing ng aking asawa ay pakiramdam ko ay nawala ng kulay ang buong mundo ko. Tahimik ang bahay, tahimik ang hapagkainan, tahimik ang bawat sulok na dati naming pinagtatawanan. Ngunit sa bawat umaga na nagigising ako, may isang paalala na kailangan kong bumangon. Si Marco. 10 taong gulang lamang siya noon, Mr. Dagit. Napakabata pa niya para mawala ng ina, Mr. Dagit. At napakabata rin para maramdaman ang bigat ng buhay. Kaya ginawa ko ang lahat upang hindi niya makita ang mga luha ko, Mr. Dagit. Kapag gabi at tulog na siya, doon lamang ako umiiyak at doon lamang ako nakikipag-usap sa larawan ng kanyang ina. Elvira, huwag ka mag-alala. Tutuparin ko mga pangako ko sa iyo. Tutuparin ko lahat ng pinangako ko sa iyo kasama ang anak natin. Mula noon, Mr. Dagit, doble ang naging pagsisikap ko. Kung dati ay isang trabaho lang ang ginagawa ko, ngayon ay kahit anong pagkakakitaan ay pinapasok ko na. Karpintero sa umaga, tagabuhat ng semento sa hapon, minsan naman ay nagbubuhat ako ng mga paninda sa palengke bago sumikat ang araw. May mga panahong 2 oras lang ang tulog ko, Mr. Dagit. May mga araw na hindi ako nakakakain ng maayos. Pero hindi ko yun ipinapakita kay Marco. Kapag may ulam kaming 1 pirasong isda, sinasabi kong busog na ako. Kapag 1 itlog lang ang natitira, Mr. Dagit, sinasabi kong ayaw ko munang kumain. Ngunit ang totoo, siya lang naman talaga ang inuuna ko, Mr. Dagit. Isang gabi habang nag-aaral siya sa ilalim ng mahinang ilaw ng lumang bumbilya, napansin kong nakatingin siya sa akin. Tatay? Oh, anak, bakit? Tatay, kahit wala na po si nanay, pangako ko, paglaki ko, yayaman tayo. Galing naman talaga ng anak ko. Pangako mo yan kay Papa, ha? Pag-iigihan mo ang pag-aaral mo. At siguro pagsubok lang sa atin lahat ang nangyaring to, anak. Tatay, ibibili po kita ng malaking bahay. Tapos hindi ka na po magtatrabaho. Magpapahinga ka na lang. Salamat, anak. Sobrang natutuwa ako dahil nakikita ko kung gaano ka kadeterminado sa mga pangarap mo. Promise ni Papa sa'yo, kahit pagod na ako, anak, gagawin ko lahat. Dahil pangako ko sa mama ko na hindi kita pababayaan. Nagagawin ko lahat para lamang maitaguyod ang pag-aaral mo. Miss na miss ko na ang nanay mo, anak.
Miss na miss ko na ang mga tawanan natin dito sa bahay. Pasensya na kung naiyak ako, anak ha. Pasensya na kung medyo tumulo lang ng konti yung luha ni Papa. Alam mo naman si Papa eh. Matapang, malakas, pero minsan, siyempre hindi ko rin may tago yung sakit eh. Doon ko nakita ang mga mata ng aking anak na determinadong tumulong sa buhay. Pero dahil bata pa siya, wala pa siyang magawa sa ngayon. Lumipas ang mga taon at lumaki si Marco na masipag at matalino, Mr. Dagit. Lagi nga po siyang nasa honor roll ng school. Lagi siyang may medalya. At sa tuwing umaakyat siya sa entablado, pakaramdam ko ako yung pinakapanalo. Kahit nakasuot lamang ako ng lumang polo, kahit luma ang tsinelas ko, kahit minsan ay pinagtitinginan ako ng ibang mga magulang. Wala na akong pakialam, Mr. Dagit, dahil anak ko ang umaakyat sa entablado. At iyon ang pinakamahalaga sa akin. Ngunit habang lumalaki si Marco, lalo namang humihirap ang buhay namin. Dumating ang panahon na wala na kaming sapat na pera para sa kanyang matrikula. Hindi ko alam noon kung saan ako kukuha, Mr. Dagit. Hindi ko alam kung sino pa ang lalapitan ko. Puno na ng utang ang pangalan ko, Mr. Dagit. At halos lahat ng kakilala ko ay nahiraman ko na. Isang gabi habang natutulog si Marco ay naupo ako sa labas ng bahay. Tahimik, madilim at doon ako unang napatanong sa sarili ko. Kaya ko pa ba? Pagod na kasi ako noon, Mr. Dagit, at masakit na talaga ang likod ko. Masakit na ang tuhod ko, masakit na ang buong katawan ko. At higit sa lahat, pagod na rin ang puso ko, Mr. Dagit. Pero kinabukasan nagising akong may narinig na mahinang tunog. Paglabas ko ng silid, nakita ko si Marco. Nag-aaral pa rin at madaling araw pa lamang. Tahimik siyang nagbabasa ng libro. Nakayuko at nakatuon ang pansin sa libro na yon. At sa sandaling yon para akong binuhusan ng lakas. Naalala ko ang pangako ko sa kanyang ina, Mr. Dagit. Naalala ko kung bakit ako lumalaban. At muli akong bumangon, Mr. Dagit. Nagsimula ako magbenta ng mga gamit namin. Nung una ay radyo, sumunod naman ang electric pan. Pagkatapos ay ang maliit naming cabinet. Unti-unting naubos sa mga gamit sa bahay, Mr. Dagit. Ngunit natutuloy ang pag-aaral ni Marco kaya okay lang sa akin. At iyon ang mahalaga sa akin, Mr. Dagit. Na makapagtapos siya ng high school bilang valedictorian, halos hindi ako makapaniwala, Mr. Dagit. Habang nagbibigay siya ng talumpati sa harap ng maraming tao, tahimik lang ako nakaupo sa pinakadulo. Hindi ko man naiintindihan ang lahat ng kanyang sinasabi dahil English yun, isang bagay ang malinaw kong narinig. Sa lahat po na nandito, siguro kung tatanungin ako kung merong isa sa pinakahero sa buhay ko, yun ay si Mama pati si Papa. Nakikita ko po si Papa na sumasakit na yung katawan. Pero patuloy pa rin po siyang lumalaban. Kaya Papa, maraming salamat po sa inyo. Mr. Dagit, sa napakinggan ko ay talaga namang napaluha agad ako sa aking narinig. Dahil alam kong ako ang tinutukoy niya. Pagkatapos ng seremonya, mahigpit niya akong niyakap. Tatay, pangako ko po sa inyo, hindi masasayang lahat ng sakripisyo ninyo sa akin. Napangiti ako at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon
Naramdaman kong baka nga may magandang bukas na naghihintay para sa amin. Ngunit Mr. Dagit, hindi pa pala tapos sa mga pagsubok. Dahil ang pinakamahirap na bahagi ng aming buhay ay magsisimula pa lamang. Ang pangarap ni Marco ay maging abogado, Mr. Dagit. At ang kursong iyon ay mangangailangan ng mas malaking sakripisyo, mas malaking hirap, mas malaking mga luha, at mas masakit na katawan. Alam ko, Mr. Dagit, na hindi mura ang kanyang napiling kurso. Kung may isang bagay ako na natutunan ko sa buhay ko noon, iyon ang katotohanang mas madaling mangarap kaysa tuparin ang pangarap. Lalo na kapag mahirap ka. Lalo na kapag bawat sentimo ay pinagpapawisan bago mahawakan. At lalo na kapag ikaw ay isang ama na gustong ibigay lahat ng para sa kanyang anak. Pagkatapos ng pagtatapos ni Marco sa high school, Mr. Dagit, isang malaking tanong ang bumungad sa amin. Paano siya makakapagkolehiyo? Alam kong matalino siya, Mr. Dagit. Alam kong karapat dapat siyang mag-aral. Ngunit hindi sapat ang talino kapag wala kang pambayad. Maraming gabi akong hindi nakatulog kakaisip noon, Mr. Dagit. Habang nakahiga ako sa lumang banig ay nakatingin lamang ako sa bubong na butas-butas. Pinapakinggan ang tunog ng hangin. At paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Saan ako kukuha ng pera? Isang umaga masaya akong nilapitan ni Marco. May hawak siyang sobre at halos hindi siya makapagsalita sa sobrang tuwa. Tatay! Oh, ano yun anak? Nakapasa po ako. Saan? Scholarship po. Makakapag-aral na po ako ng libre. May scholarship na po ako. Natigilan ako, Mr. Dagit, at parang huminto ang mundo ko. Scholarship. Ibig sabihin may pag-asa. May pagkakataon. May pintuan na bumukas para sa anak ko. Hindi ko na malayang tumulo na ang luha ko ng mga pagkakataon na yon, Mr. Dagit. Niyakap ko siya na mahigpit at sa loob ng maraming taon, iyon ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Ngunit kahit may scholarship siya, hindi pa rin sapat yon. May pamasahe, may mga proyekto, may mga libro, may pagkain, may mga gastusin na hindi kayang sagutin ng scholarship. Kaya muli ako naghanap ng dagdag na trabaho, Mr. Dagit. Mas matanda na ako noon. Mas mahina na ang katawan ko. Ngunit wala akong pagpipilian. Kapag ama ka, hindi mo pwedeng sabihing pagod ka. Hindi mo pwedeng sabihing ayaw mo na. Hindi mo pwedeng sabihing tama na, Mr. Dagit. Kailangan mong lumaban. Kahit unti-unti kang nauubos. Minsan nagbubuhat ako ng sako ng bigas na halos kasing bigat ko na, Mr. Dagit. Minsan naman ay naglilinis ako ng bakuran ng ibang tao. May pagkakataon pang namumulot ako ng mga bote sa gilid ng kalsada upang maibenta. Hindi ko ikinakahiya yon, Mr. Dagit. Dahil bawat pisong kinikita ko ay may kapalit ng ngiti ng anak ko. At para sa akin, sapat na yon. Lumipas ang unang taon ni Marco sa kolehiyo. Pagkatapos ay ikalawang taon. Hanggang sa tuluyan siyang nakapagtapos, Mr. Dagit. Akala ko noon ay tapos na ang laban. Akala ko makakahinga na kami. Ngunit isang gabi ay naupo siya sa tabi ko. Tahimik at parang may gustong sabihin. Tatay, napatingin ako sa kanya. Oh, ano yun anak? Huminga siya ng malalim. Gaya ng taong natatakot magsabi ng isang napakalaking bagay.
Tatay, gusto ko po sana mag-law school. Mr. Dagit, para bang may dumagan sa dibdib ko. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil alam kong napakalaking gastos noon. Law school, mas mahal, mas mahirap, mas matagal at alam kong wala kaming pera. Tahimik akong yumuko at hindi ko alam ang sasabihin. Nakpatingin na lamang ako sa lupa noon, Mr. Dagit. At sa unang pagkakataon, nakita kong natakot si Marco. Marahil ay iniisip niyang hindi ko siya susuportahan. Marahil ay iniisip niyang sasabihin kong imposible. Ngunit hindi iyon ang sinabi ko, Mr. Dagit. Tumango ako at ngumiti sa kanya. Kahit nanginginig ang puso ko sa kaba. Sige anak, kakayanin natin yan. Kakayanin natin na makapag-law school ka. Hindi ko makakalimutan ang itsura niya noong gabing yon, Mr. Dagit. Para bang batang muling nabigyan ng pag-asa at candy. Niyakap niya ako na mahigpit at habang nakayakap siya, palihim akong napapikit. Dahil alam kong hindi ko pa alam kung paano. Hindi ko alam kung saan manggagaling ang pera pero pangako ko sa kanya at nangako ako sa kanya. Ginawa ko ang lahat para tuparin yon at mula noon mas lalo ako nagsumikap, Mr. Dagit. Mas lalo ako naghirap at mas lalo pa akong tumanda. May mga araw na nanginginig na ang tuhod ko habang nagtatrabaho. May mga araw na nahihilo na ako sa gutom. May mga gabi na tubig na lamang ang laman ng tiyan ko, Mr. Dagit. Ngunit hindi ko ipinapaalam yon kay Marco. Ayoko kasing mabahala siya. Ayoko maapektuhan ang kanyang pag-aaral. Kaya sa tuwing tatawag siya at magtatanong, kumakapal ang mukha kong magsinungaling. Kapag tinanong niya ako kung tatay, kumain ka na po ba? Sasabihin ko, oo naman anak. Busog na ako. Pero ang totoo, wala pa akong kinakain buong araw. Isang araw habang nagwawalis ako sa bakura ng isang malaking bahay, bigla na lamang po akong nahilo, Mr. Dagit. Nagdilim ang paningin ko at bumagsak ako sa lupa. Pagmulat ko ng mata ko, may mga taong nakapaligid sa akin. Pinapainom ako ng tubig noon at paulit-ulit na nagtatanong kung ayos lang ako. Ngunit ang nasa isip ko lamang noon, Mr. Dagit, ay isang bagay. Hindi ako pwede magkasakit. Hindi ngayon. Hindi habang nag-aaral si Marco. Habang tumatagal ang panahon, mas lalo akong nakakaramdam na umeedad na ako. Mas mabagal na ako maglakad at mas madalas nang sumakit ang likod ko. Mas madalas nang mamaga ang mga paa ko, Mr. Dagit. Ngunit sa bawat medalya ni Marco, sa bawat magandang marka niya, sa bawat tawag niya na nagsasabing malapit na siyang makatapos, para bang bumabalik ako sa pagkabata. Parang may apoy na muling sumisindi sa loob ko, Mr. Dagit. At dumating ang araw na matagal na naming ipinagdarasal, Mr. Dagit. Araw ng pagtatapos sa law school. Nakasuot si Marco ng toga at matangkad. Formal, kumpiyansa, habang ako naman ay nakasuot ng luma kong polo. Kupas na ang pantalon at tsinelas na ilang beses nang natahi. Ngunit hindi ako nahihiya dahil sa araw na yon pakiramdam ko ako ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Habang nakatingin ako sa entablado, naalala ko lahat, Mr. Dagit. Ang mga gabing gutom kami, ang mga panahong wala kaming kuryente, ang mga panahong umiiyak ako habang natutulog siya. At ngayon, narito na kami. Natupad na at natapos na ang lahat. Akala ko noon, Mr. Dagit, ito na ang simula ng masayang bahagi ng aming buhay. Akala ko matatapos na ang paghihirap. Akala ko hindi na ako muli pang iiyak.
Pero nangyari ang isang pangyayaring hindi ko inaasahan, Mr. Dagit. Makalipas ang ilang taon ay isa ng ganap na abogado ang aking anak, Mr. Dagit. Pero para bang hinahanap ng katawan ko ang magtrabaho. Kaya naman, doon, Mr. Dagit, ay pinagpatuloy ko ang pagtatrabaho. Noong nagtatrabaho pa ako sa palengke ay palagi ako napapadaan sa isang maliit na restaurant. Nakikita ko palagi ang mga pagkain doon na sa tingin ko ay masasarap. Kaya naman pinangarap ko din dati na makakain doon. Pero dahil kailangan ko mag-ipon noon ay hindi pa ako nakapasok sa lugar na yon. Kaya naman nung araw na yon, Mr. Dagit, ay yung sinahod ko sa palengke ay agad kong ibinayad sa restaurant. Umorder ako ng pagkain at mabilis din naman ang pagbigay nila ng pagkain sa akin. Uy, tingnan mo yung lalaki dyan ha. Baka mamaya hindi magbayad yan. Opo sir. Ako na po mag-aabot ng pagkain niya. Siya nga pala. Yung pagkain niya, panis yan. Sir? Panis po ito? Oo. Huwag ka lang mag-alala dahil pulubi lang naman yan at saka hindi na niya malalasahan ng ano yan. Mr. Dagit, minsan na lamang po ako makakain sa ganoong kagarang restaurant. Nang inabot niya sa akin ang pagkain, Mr. Dagit, ay nakita ko naman na mainit pa yon. Pero nang lasahan ko ito ay hindi ko talaga nagustuhan. Dahil lasang panis yun. Ang nakakabahala pa habang tinitikman ko yon, Mr. Dagit, ay nagtatawa na ng mga crew doon. At doon ko na lang na-realize na ang kinakain ko ay isang panis. Napaiyak na lamang ako noon, Mr. Dagit, at napalabas sa restaurant na yon. Pag-uwi ko ng bahay ay nakita ko doon ang aking anak na si Marco na nagsusulat. Nag-aaral. Walang katapusang pag-aaral. Pero napansin niyang malungkot ako, Mr. Dagit. Pagpasok ko ng kwarto ay doon hindi ko na napigilan pa ang maiyak. Sabi ko sa sarili ko, ganun na lang ba ang tingin ng ibang tao sa akin? Ganun na lamang ba nila ako pagtawanan? At gawing katatawanan ang pagkain ko? Tinanong ako ni Marco noon kung ano nangyari, Mr. Dagit. At dahil sa kakulitan niya, hindi na rin ako nagsinungaling pa. At nagulat ako, Mr. Dagit, sa kanyang ginawa. Dahil kinabukasan, lahat ng mga empleyado at pati ang restaurant na yon ay napasara. Pumunta pa sa mismong bahay namin noon na may-ari ng restaurant na yon at humingi ng tawad. Nag-alok din siya ng pera para sa kung ganun daw ay maareglo kami. Pero hindi pumayag ang anak ko. Dahil yun na daw ang huling beses na may babasto sa amin. Magmula noon, Mr. Dagit, ay doon ko naramdaman ang tunay na himig ng tagumpay. Hindi lamang pala sa pera kundi para na din sa pagiging mabuti mo sa kapwa. At magmula noon naging masaya kami ng aking anak, Mr. Dagit. Bumibisita pa ako sa puntod ng aking asawa upang sabihing nagtagumpay ako. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Mr. Dagit. Maraming salamat po sa lahat ng mga kadagit na nakaabot sa huling bahagi ng kwentong ito. At syempre sa mga solid na kadagit, mag-like, mag-subscribe at mag-hit na rin ang notification bell. Mag-comment ka na din at akin niyang babasahin at pupusuan. Yun lamang po, itong muli ang Dagit TV. Nagpapaalam. Peace out.